Hi guys, welcome to our second vlog. This is Carl from Habahab TV, and today I'll be teaching you on how to cook a whole lechon. So stay tuned and watch till the end of the video. And guys, ito yung lilechonin natin ngayon. And as you can see, inaano niya yung batok para madurog tong buto niya dito. Yan kasi yung paraan para mabilis maluto tsaka hindi magmukhang kuba yung lechon natin. Ito naman, pinatali na. Alright. Tsaka pala si si Sansan. Tsaka yung isa si Tata naman. Lang dalawa, matagal na sila sa amin, mga 2 years na. Pero yung regular na lechonero namin ito si Tata, kasi ito may trabaho na kasi ito sa sa kabilang lechon house. So extra na lang dito sa amin. Ganyan lang magtali ng guys, lechon. Very simple. Yan, lock na siya. Papaliguan na natin ating lechon. Kita nyo guys, may itim-itim pa yung balat niya Pero yung itim na yan, mawawala din yan pag nasalang natin sa apoy. Itim kasi itong baboy na to, kaya may itim-itim siyang natitira sa balat niya. Pero normal lang yan sa mga native na baboy. So guys, itong video clip na to ay from the video that I recorded previously, because kanina hindi ko na nakunan yung paglalagay ng sangkap sa baboy natin. Kaya sa mga previously recorded clips na to, dito ko ipapakita sa inyo kung paano yung tamang proseso. So guys, ito yung tanglit natin. Ihahampas lang natin sa semento para lumabas yung fragrance niya. Yan guys, unahin muna natin yung tanglad. Lagay natin sa pinakailalim ng baboy. May pangalawa pa tayo. Siya nga pala si Tata guys, tanaw sa camera ta. 2 years na siya sa amin. Siya yung he's the face behind your delicious Akis lechon. So ayan, lalagay na natin sa loob yung onion leaves. So ayan guys, lalagay natin sa loob yung ibang sangkap, yung onions, yung garlic, and the bell pepper, and saka yung secret ingredient namin. Hindi ko pwedeng sabihin yun Lagyan natin siya ng asin. Mga less than kalahating kilo siguro ilalagay natin dito. Huwag lang natin paabutin ng kalahating kilo, sobrang dami na nun. Yung basic ingredients na ilalagay natin, 2 magic sarap na ganyan, tapos 2 betsin, 2 Ajinomoto
na 24 grams. So guys, lagyan naman natin siya ng tigda dalawang paminta. Dalawang paminta lang guys ha, pag 25 kilograms na baboy. Up to 30 yan. Pag sobra 30 kilograms na, dapat dagdagan mo pa ng isa. Bale, tatlo na lahat. So, ito na. Lagay na natin yung bay leaves. Dalawang sachets ng bay leaves, guys. Yung tig 5 piso, guys. Ito na yung pantahin natin. Tusok lang muna natin to sa bandang may hita. Tsaka, gawin natin ganito kahaba, guys, oh. Yan, ganyan. So, ito na, guys. Tatayin natin siya. Watch and learn, guys, ha. Sobrang simple lang nito. Ayan, hilain lang natin na mabuti hanggang sa dulo. Tapos, pasak mo dyan. Tapos, palabas mo dyan. Hilain ulit. Ganyan lang ka-simple guys, oh. Hilain mo lang. Ganyan. Ganda ng pagkatayo. Pwede na magdoktor. Ayun guys, so pwede na siyang magdoktor, oh. Ganda ng pagkatahi. Tata lang malakas. Yan lang guys, hihilain lang natin yung pantahi natin. Tapos hihilain. Yan, palabasin natin yung hangin. Ganito dapat maghigpit ng tinahin nyo guys. Higpitan nyo lang tapos press nyo yung gitna para yung sabaw hindi tumagas. Yan, ganda. So, ilalak na natin siya guys. Ganito lang mag-lock guys, oh. Baliktaran nyo lang yung pangtahi. Lusot nyo dyan, sa dulo. Tapos hilain nyo. Tapos lusot nyo ulit. Ganun lang guys. Sobrang bilis lang yun. Saka yung yung nasa bandang may leeg. Ganyan lang guys. Sobrang dali lang talaga magtahi. So guys, pagkatapos nating tahin yung baboy, kailangan natin gawin to guys, oh, para mapalabas natin yung hangin sa loob. So now, a lot of you guys will be asking kung bakit natin kailangan palabasin yung hangin na nasa loob ng baboy. Kasi pag hindi natin ginawa yun, isa yun sa magdudulot ng paglobo sa balat ng ating baboy. Kasi pag lumobo yung balat na yan, tendency niyan puputok siya at saka mapupunit yung balat. Anyways guys, we are back sa ating original video na ginawa natin today. Yan yung mga baboy na nilechon natin kanina. Yan, may nakanda tayo dito na na pantahi ng baboy para pag may lumobo na balat, tutusukin natin yan para hindi siya mapunit. Malaki na yung apoy. Ganda to para mabilis siyang pumula. Pero yung ikot natin dapat dahan-dahan lang.
guys, oh. Guys, papahilan natin. Pumupula lang na part dapat. Sir. Unti-unti natin yung papahira hanggang sa pumula na lahat ng balat. Ito may lumobo na. Wala na tusukin to. Ganun lang guys. May napulit. Malayo na may lumobo na. Sabi lang pumutok. Kailangan natin pasuan yan para hindi na lumaki yung pagkapunit niya. Yan, ganyan. Magkabilang dulo dapat yung papasuan natin. Titigas kasi yung balat niyan. Kaya hindi na siya masyadong lalaki. Hindi naman guaranteed na hindi nalalaki pero makakatulong talaga siya. Yan, pulang-pula na. Sarap. Ito yung nasa gitna ng pangalawang baboy guys. Yung nasa gitna. Medyo matagal siyang papulahin kasi tumutulo yung sabaw ng lechon. Kaya dapat mas okay yung walang tagas. Yan guys, oh, ang ganda ng resulta. Talaga kapag native yung baboy. Ang balat kasi niya medyo makapal yung balat, saka yung taba niya sa ilalim ng balat sakto lang. Yan talaga pag maganda yung baboy. Minsan kasi pag pangit yung baboy, pangit din yung resulta. Tulad ng mga puti na baboy na medyo manipis lang yung balat. Madaling mapunit kasi pag manipis lang yung balat niya. Kaya mas maganda kapag ganitong klaseng baboy. Ayun yung napunit guys, oh. Hindi na siya lumaki. Sobrang effective talaga nung pagpaso namin sa napunit na balat. So ayan na ating finished product guys. Woo! Ang sarap! Let's go. But, here we go now. Batman scoop on the mic, mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Wow, grabe.